isa po sa pinakamabigat na lumabas kahapon, ito daw pong mga acknowledgement receipts sa DepEd confidential funds na pare-pareho yung date pero galing sa iba't ibang lugar. We know na prosecution side pa lang ito, pero sa side ng defense, pag oras nyo na po, may papaliwanag nyo pong lahat ito. Kasi parang kahapon, nakapagbiro pa yung prosecution side na sinasabing, nag-ala Superman, something like that. Oo, oo. Well, naintindihan naman natin kung bakit yun ang pinapalabas ng prosecution. Natanong din po ako kahapon kung sa tingin ko ba ay talagang specifically pinili yung mga yung mga ARs na yon para maipakita na ganun nga, pare-parehong date. And sabi ko naman, wala namang problema doon. It's within the right of the prosecution na piliin kung ano yung mga acknowledgement receipts, no, na ipapakita nila to strengthen their theory. Pero pagdating naman po sa depensa, we will definitely address that. Hindi ko lang po mapag-usapan ngayon dahil nga that will really be on the merits. Pero definitely, that is something that we are ready, no, to address once time na po namin magpresenta ng ebidensya para makita namin, no, para mapakita namin sa taong bayan na wala naman pong kamalian o labag or any violation to the joint circular na naganap dahil dun sa pare-parehong mga date. Hindi ko alam kung pwede. Yes po, attorney, hindi ko alam kung ito pwede nyo ipaliwanag briefly or sagutin lang na mabilis. Kailangan po ba talaga physically present ang isang SDO sa bawat lugar pagka po may mga disbursements? Or sa defense na lang? Paano po? Ma'am Chacha, naintindihan ko yung tanong nyo, but merit kasi yan kasi part ng defense na namin yan. Okay, sige, Part understandable. Kung hindi po masasagot. But tingnan natin if that is something that can be addressed in the cross-examination later. Yes. Para mas maliwanagan. Attorney, kami po'y humihingi ng pangunawa sa inyo, no? Kasi nga sa aming napapanood lamang, sabi nga, one-sided, di po ba, no? Ako, iiwan ko na itong mga pangalan na mga kontrobersyal, itong bacon, itong kamote, etc. ito. Kasi may mga pangalan ito and then sinasabi nga po ito ho ay mga alias kasi nga po confidential fund ang ginamit dito. Okay na po ako dito. Hindi ko na ito tatalakayin this morning. Pero paano ho natin maikakatwiran na walang ginawang kamalian ang OVP o DepEd doon po sa mga resibo na ni walang pangalan kung sino ang tumanggap at pagkalalaki ng halaga? I mean, siguro po hindi mo na kinakailangan maging abogado para malaman na doon pa lang po talaga klaro na may mga paglabag dito po sa audit rules na ito ng COA. I think, sir, ang kailangan po kasing mapakita dyan is how things are done really by the intelligence sector. No? Meaning, ano ba talaga yung nangyayari on the ground pagdating sa intelligence? At dyan po tayo darating, whether it be through kung meron mang witness na ipapakita yung prosecution or syempre sa defense, meron din kaming mga witnesses dyan at nasabi naman namin na meron kaming mga reservations rin na kung kinakailangan i-representa natin. Parte ito nung tanong ni Senator Judge Pancilo Lacson kumakailan na kailangan kasi iharap talaga kung sino ba talaga yung may kaalaman sa intelligence. Obviously, it's not us lawyers. It's also not normal employees ng government. It will be the intelligence specialist. So, I think masasagot yung mga yan once meron na po tayong kumbaga makuha ang informasyon doon sa may mga alam talaga doon sa confidential or intelligence operations on the ground. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.